Welcome to Tagalog Bible Voice. Genesis chapter 45. Ito na yung moment na matagal nang hinihintay. Parang lahat ng sakit, testing at paghihintay dito na magbubukas. Hindi na napigilan ni Joseph ang sarili niya. Nasa harap niya ang mga kapatid niya at nakita na niya na nagbago na sila, lalo na si Judah. Kaya pinapalabas niya lahat ng tao sa paligid. Gusto niya private ang moment na ito at bigla umiyak siya ng malakas. Yung iyak na hindi mo na kayang pigilan, rinig pa hanggang sa palasyo. Tapos sinabi niya, "Ako si Joseph." Isipin mo yun, yung kapatid na akala nila matagal nang wala nandun sa harap nila bilang pinakamakapangyarihang tao sa Egypt bukod sa Pharaoh. Natanong pa niya, buhay pa ba ang ama ko? Pero mga kapatid niya, hindi makasagot. Parang na-freeze sila, takot, gulat, hiya, halo-halo na. Lumapit si Joseph at sinabi ulit, "Ako si Joseph, yung ibinenta ninyo sa Egypt." Direktang sinabi, hindi niya tinago. Pero ito yung nakakagulat. Sabi niya, "Huwag kayong matakot o malungkot sa ginawa ninyo. Ginamit ito ng Diyos para iligtas ang buhay ng marami." Grabe, no? Hindi siya nag-focus sa sakit kundi sa purpose. Ipinaliwanag niya, 2 taon pa lang ang tagutom, may 5 taon pa, at nauna siya sa Egypt para ihanda ang lahat para mabuhay ang pamilya nila. Parang sinasabi niya, yung ginawa ninyo mali, pero ginamit ng Diyos para sa mas malaking plano. Tapos niyakap niya si Benjamin. Pareho silang umiyak. Isa-isa niyang hinalikan at niyakap ang mga kapatid niya. At doon, nakapagsalita na sila na wala na yung takot. Nakarating ang balita sa Pharaoh. At natuwa siya. Sinabi niya kay Joseph, "Sabihin mo sa pamilya mo na pumunta dito sa Egypt. Bibigyan ko sila ng pinakamagandang lupain." Pinaghandaan nila ang paglipat. Nagbigay si Pharaoh ng mga karwahe para kay Jacob at mga supplies para sa paglalakbay. Binigyan ni Joseph ang bawat kapatid niya ng damit, pero si Benjamin, binigyan niya ng 5 beses na mas marami kasama ang pilak. Interesting, no? Parang may favoritism ulit, pero this time wala nang inggit. Nagbago na ang puso nila. Binigyan din niya sila ng pagkain at mga kailangan sa biyahe. At bago sila umalis, sinabi niya, "Huwag kayong mag-away sa daan." Parang alam niya, may tendency pa rin na magturuan. Pagdating nila kay Jacob, sinabi nila, "Buhay si Joseph. Siya ang namamahala sa Egypt." Sa una, hindi siya makapaniwala, parang sobrang bigat ng balita. Pero nang makita niya ang mga karwahe at narinig ang buong kwento, nabuhay ulit ang loob niya. Sabi niya, "Sapat na, buhay ang anak ko. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay." Ang lalim ng lesson dito, ito yung picture ng tunay na forgiveness. Hindi lang okay na, kundi may understanding na ginamit ng Diyos kahit ang masakit na nangyari. At minsan, yung pinakamalaking sakit sa buhay mo, yun pala ang magiging daan para makatulong ka sa iba. Interesting din, yung panaginip ni Joseph noon na pinagtawanan, ngayon natutupad na. Yumuko sa kanya ang mga kapatid niya, pero hindi niya ginamit iyon para magiganti. Ginamit niya para magligtas. Dahan-dahan lang, kasi minsan hindi mo agad makikita ang dahilan ng pain. Pero darating ang panahon na masasabi mo rin, kaya pala pinayagan ito ng Diyos. At sa dulo, hindi galit ang nanalo, kundi pagmamahal at pagpapatawad. Genesis chapter 46. Ngayon natuloy na ang paglalakbay ni Jacob papuntang Egypt para makita si Joseph. Pero bago siya tuluyang umalis, huminto muna siya sa Beersheba at nagalay siya ng sakripisyo sa Diyos ng kanyang ama na si Isaac. Parang ganito, bago ka gumawa ng malaking desisyon sa buhay, humihinto ka muna at kinakausap ang Diyos. At doon, kinausap siya ng Diyos sa isang pangitain sa gabi. Tinawag siya, "Jacob, Jacob." At sumagot siya, "Narito ako." Sabi ng Diyos, "Huwag kang matakot pumunta sa Egypt dahil gagawin kitang isang malaking bansa doon. Sasamahan kita at ibabalik ko rin ang iyong lahi, at si Joseph ang magsasara ng iyong mga mata." Ang comforting nito, parang sinasabi ng Diyos, "Safe ka, kasama mo ako at makikita mo ang anak mo." Kaya umalis si Jacob, dala ang buong pamilya niya, mga anak, apo, lahat. Sumakay sila sa mga karwaheng pinadala ng Pharaoh. Parang buong clan talaga ang lumipat. Hindi lang simpleng pagbisita, kundi bagong chapter ng buhay. Tapos, isa-isang binanggit ang mga pangalan ng mga anak at apo ni Jacob. Parang attendance list ng buong pamilya. Mula kina Reuben, Simeon, Levi, Judah, hanggang kay Benjamin, lahat sila may kanya-kanyang anak na. Interesting fact, kabuuang 70 na katao ang pumunta sa Egypt. Maliit pa sila bilang-bilang, pero dito magsisimula ang paglaki ng Israel bilang isang bansa. Habang papalapit sila, inutusan ni Jacob si Judah na mauna kay Joseph para ihanda ang pagdating nila sa Goshen. Parang advance party para maayos ang pagdating.
Nang makita ni Joseph ang ama niya, hindi na niya napigilan ang emosyon niya. Yumakap siya kay Jacob at umiyak ng matagal. Isipin mo, after so many years na akala niya patay ng anak niya, nandun na siya, buhay at niyayakap siya. At si Jacob sabi niya, ngayon handa na akong mamatay. Nakita ko na ang mukha mo at buhay ka pa. Parang complete na ang puso niya. Pagkatapos nagbigay ng instruction si Joseph sa mga kapatid niya. Sabi niya, kapag tinanong kayo ng Pharaoh kung ano ang trabaho ninyo, sabihin ninyo na kayo ay mga pastol. Kasi ang mga Egyptian, hindi masyadong gusto ang mga pastol. Pero ito ang strategy ni Joseph para ilagay sila sa Goshen, hiwalay sa mga Egyptian, para mapanatili ang identity nila. Ang ganda nito, hindi lang reunion, kundi may wisdom kung paano ingatan ang pamilya. Ang lalim ng lesson dito. Minsan ang paglipat o pagbabago ng lugar kahit nakakatakot, parte ng plano ng Diyos. At kapag kasama mo siya, kahit unfamiliar ang lugar, may peace pa rin. At isa pa, kahit maliit pa lang ang pamilya ni Jacob, 70 lang sila, may promise na magiging malaking bansa sila. Parang reminder na hindi mo kailangang maging malaki agad para magsimula ang plano ng Diyos. Interesting din, yung Goshen. Hindi ito basta lugar, ito ang magiging safe space nila sa Egypt, kung saan sila lalago. Dahan-dahan lang. Kasi minsan ang journey mo ay magdadala sa iyo sa lugar na hindi mo inaasahan, pero doon mo makikita ang fulfillment ng pangako ng Diyos. At sa dulo makikita mo ang Diyos, hindi lang gumagalaw sa mga pangyayari, kasama siya sa bawat hakbang ng pamilya.